So, ayan guys. Kamusta po muli sa inyong lahat dyan? Saan man pong sulok ng mundo kayo naroroon. Ayan, and for today's video, meron po ako ditong kalahating kilong munggo. So, gagawin po natin siyang, guys, toge. Ayan. So, ngayon po, ang gagawin po natin ay hugasan po natin ito guys. Ayan. So, after po nating mahugasan ay mababad po natin siya sa tubig ng magdamag guys. Para bukas natin siya umpisahang patubuin. Ayan, hugasan lang natin guys. So, ayun guys, tapos na po natin hugasan yung ating munggo. Ayan. So, ang gagawin po natin ngayon ay bababad po natin siya at bababad po natin siya ng 24 hours. Dito lang po yan. Tatakpan lang po natin siya. Yan. So, bukas po natin yan babalikan guys. After pagising natin sa umaga, bago po natin siya ayusin. So, ayan guys. At after 24 hours, tiyaran, yan na po yung itsura ng ating munggo. Ayan. Kung nakikita nyo guys, may mga maliliit na siyang tubo, may mga ugat na siya guys. Ayan. So, kailangan po natin ngayon ilatag sa mga tela guys. Ayan. Meron ako ditong batya or banyera. At nilagyan ko nga po ng tela at yan po natin ilalatag yung ating toge guys. Ayan. Yung ating binabad na munggo guys. So ayan, at ilatag lang po natin yan. At syempre ay hindi nga po yan kakasya sa isang banyera lang guys. Kasi nga ay kalahating kilo yung ating ginawa. So hindi pwedeng patong-patong sila. So, kailangan ay may space para maganda yung pagkasibol po ng ating toge. At siya nga pala guys, kailangan natin yan lagyan ng takip para makatubo po sila ng maayos guys. Ayan. Ayan, at ayusin lang po natin guys yung pagkakalatag para naman maganda yung ang kalalabasan ng ating toge. So, makakatipid po tayo dito guys. Kaysa po bumili tayo, ang bili ko ngayon sa bayan ay 50 ang isang balot. Guys ay mura lang po yung bili ko. Ngayon po ay 50 na. So, 'di ba? Makakales po tayo pag tayo na yung magpapatubo. Syempre, hintay lang po tayo ng ilang days. 3 days po yan guys ay malalaki na yan guys. Kailangan lang po ay alagaan natin sila sa dilig. 3 to 4 times na dilig po sa maghapon para basang-basa po sila at maganda yung sibol guys. Ayan. At
Latagan ko na nga yung isang batya guys. Ang gagawin po natin ay takloban natin siya guys. At sa ilalim ng lamesa ko yan ilalagay guys. Para sa medyo madilim. At nilalagyan ko nga ng taklob. At syempre ay proceed tayo sa pangalawang lagyanan ulit guys. Ayan. So lagyan ko lang ng mga ipit ng damit sa bawat gilid. Para po hindi lumundo yung ating tela. Para pag dinilig po natin ay didiretsong papatak yung tubig at hindi sasayad yung ating takip. Ayan. So, lagay na po natin sa ilalim ng lamesa. At next po tayo. Susunod na naman po yung pangalawang batya. Ayan. At meron din pong tela yan guys. At ganun din po yung ating gagawin sa isang batyang ginawa natin guys. Ayan. At ganun din guys. Punuin lang natin itong pangalawang batya. At syempre, wag po natin masyadong pagpatong-patungin or wag natin masyadong punuin yung ating banyera. At kailangan nga ay may space para maganda yung yung pagkakatubo ng ating toge guys. Ayan. Malaki talaga guys yung maliles natin sa pagpapatubo guys. Kasi sa isang batya lang or isang banyera lang guys na pinatubo natin na ito ay makakapag gawa na po tayo ng lumpia na mabibenta natin. At syempre siguradong kikita tayo. At syempre maganda yung ating kikitain guys. Ayan. So kailangan lang natin dito ay sipag at syaga, syempre natural, at syempre yung paghihintay. So kailangan natin maghintay ng 3 days before tayo magkaroon ng ating sariling toge. Kailangan lang po natin ay medyo dalasan natin yung pagdidilig guys para madali siyang lumaki at syempre mas madali siyang kuhanin guys pag i-harvest na po natin. Ayan. So ayan, at medyo tapos na po tayo sa pangalawang banyera or batya. Ang gagawin po natin ulit ay tatakpan po natin yan at lalagay po natin dun sa isa. Ayan. So kailangan ay hindi sumasayad yung takip niya para maganda yung tubo ng ating toge. Ayan, at meron pa po tayong natira. So sa isang maliit na tray na lang po natin ilalagay. At syempre para naman hindi masayang, kailangan lahat ay ipatubo natin guys. Ayan. At syempre after 3 days, ayan, babalikan natin yan. At syempre harvest na tayo. At meron na tayong panggulay or panggawang toge ay lumpia pala. At syempre pwede rin po nating ibenta. At yung iba nga guys ay tinatanim nila yan sa mga sako ng yung mani na pambusa, yung brown na sako. Yan, dun po nila yan tinatarim at tinatakpan nila ng garbage bag, yung kulay itim. Kasi nga ay kailangan daw ay sa madilim siya itanim. Pero syempre wala tayong ganon. So okay na po yan ganyan. Kasi tutubo at tutubo rin po yan siya guys. Ayan. Yan nga po guys. At dadalasan lang po natin yung ating pagdidilig para ma-absorb nila yung tubig na siyang magpapatubo sa kanila. Ayan, takpan din po natin yung ating pangatlong tray at magbabalik po tayo after 3 days. Ayan. So, ayan guys, after 2 days na pagdidilig natin, ito na yung pangatlong araw. So, umaga ngayon, silipin na natin ang itsura ng ating toge. Ayan. So, kitang-kita nyo naman at malagong-malago na. Pwedeng-pwede na nating i-harvest. So, yan ngayon ay i-harvest na po natin at gagawin na nating lumpia. Ayan. So, makita nyo napakaganda. At talagang sabay-sabay yung kanilang pagkatubo guys. So, alaga sa dilig. So, yun talaga yung maganda kasi madali din pong makuha. Kasi pag tuyo siya guys, ay kakapit siya ng husto sa tela. At may hirapan po tayong mag-harvest sa kanya. Ayan. Pero kung maganda yung ating pagkakadilig, ayan, kita nyo naman ang ganda ng outcome. Ayan, di ba? So, madali lang ang pagpapatubo guys ng munggo or paggawa ng toge. At syempre, makakatipid ka, makakales ka, magkakaroon ka ng pang-ulam at pambenta. Ayan, i-check naman natin yung isa. Yung isang batya na ating nilagay na toge. Ayan. So, medyo mas maliliit siya ng konti. Parang medyo hindi masyadong pumapatak yung tubig kasi makapal yung aking nalagay na pantakip dahil
tuwalya yung nailagay ko guys. Ayan. So, mamayang hapon ko po yan i-harvest. Unahin ko lang yung mas malalaki. Ayan. So, ayan. At, kukunin ko na nga po sa batya yung ating mga ano. Kita nyo napakadali siyang kunin kasi nga ayan po ay alaga sa dili guys. Ayan. So, nakalimutan kong sabihin yung nasa tray po ay naiulam na namin kahapon. Ayan. Pinilit na nga namin at inulam na. Walang maulam guys. So, ayan. At itong ating in-harvest ngayon ay lilinisin natin yan at gagawin nating lumpia. So, meron na tayong naka-ready na wrapper. So, ayan. Kita nyo, napakadali siyang kuhanin sa batya guys. Ayan. So, yan. At kunin lang po natin lahat. At syempre, tatanggalan natin ng mga balat-balat yan, ng mga nakadikit pa. At yan. Lulutuin na po natin yan guys. Ayan. O, diba? Napakadali lang. Within 2 days lang na itanim natin siya sa batya. Nadilig-diligan natin siya ay pwede na nating i-harvest pagka 3 days. So, umaga sa pangatlong araw ay yan na harvest time na po guys. Diba? So, easy at syempre ay hindi na po natin kailangan ng sobrang effort at meron na agad tayong toge guys. Ayan. So, ayan. Sa mga kananay ko dyan, ano pang hinihintay nyo? Lina at magpatubo na rin kayo ng sarili ninyong toge para naman makatipid kayo. Magkaroon kayo ng extra income. Pwedeng pambenta. Pwede ring pang-ulam at syempre pwede ring gawing toge. So ayan, at after po nating makuha lahat sa tubig ay sa ating pinagtaniman ay tatagalan po natin ng mga balat at syempre sabi ko nga ay diretsong luto na po yan. Ayan, at maglulumpia tayo para magkaroon tayo ng konting kita. Ayan, merong pandagdag baon ng mga estudyante guys. Ayan. So, struggle talaga yung ating everyday ngayon dahil sa marami yung ating mga estudyanteng pinagbabaon. Ayan, at syempre ang dami ring mga binabayaran sa school. So, yan mga kananay ko dyan. Sana ay maging extra pagkakitaan nyo rin yung paggawa ng toge guys. Ayan. So, kita nyo, naiiwan na yung ibang balat niya sa tubig kasi nga ay maganda yung pagkakapatubo natin guys. Ayan. So, kailangan talaga ay palaging diligin at syempre ay maganda yung magiging tubo niya pag dinidilig kasi nga ay tubig talaga yung magpapatubo sa kanya guys. Ayan. So, linisin lang po natin ito at ayan, magkakaroon na tayo ng panggisa maya-maya at meron na tayong lumpia at syempre ilalako na naman ng anak ko yung lumpia guys. Ayan. So, extra pambaon na naman guys kahit na paano makakatulong. Ayan. So, balatan ko lang po yan guys para malinis na. So, ayan guys, at nalinis na po natin. Kung bibilin ko ito sa palengke guys, ay nasa mga 120 pesos na po ang halaga nito. Ayan. So, diba, nakatipid tayo na meron pa tayo mamayang hapon na i-harvest ulit. At syempre, meron na tayong naiulam kahapon. Silipin na natin yung ating natira guys. Ayan. So, iyan at napakaganda na rin ng kanyang sibol at yan po ay amin na ring i-harvest ngayong hapon. Another panglumpia na naman yan tomorrow guys. Ayan. So hanggang dito na lang po yung ating video. Sana naman po ay marami kayong natutunan at yung mga kananay ko dyan sana ay maging extra income nyo rin yung paggawa ng toge guys. Ayan. So sa lahat ng bagay, kailangan lang po talaga natin yung sipag at syaga syempre para tayo ay magtamong pala, diba guys? Ayan. So, hanggang dito na lang. Mega love shout out all. Bye bye.